100% ibibigay mo yung effort mo. Ibibigay mo yung 100% na lakas mo at talento mo at isip mo sa business na yun. Dahil kayong dalawa magkapatid eh. Kung babagsak man kayo, kayong dalawa. Kung maangat kayo, aasenso kayo, kayong dalawang magkasama. Ang sikreto po namin kasi po, na-accident ito. Muntik nang mamatay. Kaya ganun ko po siya kamahal. Muntik na siyang mamatay. Ako po yung pumunta sa hospital nun. So, sabi ng doktor, magugulay po siya. After nung makarecover siya, hindi po naggulay. Kaya po, ganun kami siguro ka-close, magkapatid, dahil doon sa incident na yun. Kasi di baling maggulay siya, basta nandito siya kasama ko. Yun po. Ayaw ko po yung nawawalan ako naman. Mahal sa buhay. Medyo malamang ng konti sa direct yung ano, kaya maraming nililinis. Ayun po yung coil pan namin, yung switch po namin na doon. So parang backyard siya. Oo po. Si Mrs. po. Si Direk. Ay, hello po. Morning. Good morning po. Welcome po to Bihar's Farm. Tuloy po kayo. Sige po. Kapatid ko po. Business partner ko sa farm. Hello. Si Alan. Morning po. Opo. Matagal na to, Sir Joel. Actually, sir, 2 years. Mahigit 2 years na po. Nag-start kami is June 4, 2018. Nag-start po kami ng pagpupugo last June 4, 2018. Bali, mahigit 2 years na po kami in business. In 2 years time po, maganda naman po yung flow naging maganda naman po yung flow ng business. For the lockdown, okay po yung market, malakas. Nagkukulangan po kami ng itlog. So, we need to expand, magdagdag ng mga cages at magpatayo ng expansion for the building. Dati po figure ito. Kinonvert nyo rin. Kinonvert na po namin ng pagpupugo. So, medyo may konting na-salvage pa na building. Ang quail po kasi hindi po nangangailangan ng malaking space. Hindi po siya nangangailangan ng ganong kalaking puhunan. At the same time po, in 35 days po is nag-i-start na silang mangitlog. Hindi ka maghihintay ng matagal to have an income. Yung pong building namin, dati po siyang gestating pen kung saan po namin nilalagay yung mga buntis na inahin na baboy. So, na-stop po yung hog raising namin, kinonvert po namin to quail. So, kung ano po yung nasalvage namin sa building, yun na lang po yung ginamit namin para hindi po lumaki yung gastos namin sa building para sa mga quail namin. From hog, itong facility mo, ay dating hog raising, tulungan ng baboy. Bakit ka nag-convert into quail? Actually, direct ang pag-hog racing po kasi medyo unang-una, malaki ang puhunan. Million po yung usapan natin dyan, lalo na ngayon. Tapos, ang pag-aalaga po ng baboy, para sa akin po para sa akin, marami po siyang maintenance. From piglet to fattening. From fattening to, halimbawa, maggagawa ka ng inahin mo, yung gilts na tinatawag nila, marami po siyang maintenance. So, kailangan, hindi po kagaya ng pugo, after 35 days, mangingitlog na yan. Sa hog racing po, yung from piglet to fattening, maghihintay ka na 6 months bago mo ma-market. Yun. So, kailangan mo ng malaking puhunan po doon. Ang ano po kasi, sa hog racing, maraming sakit na lumitaw, gaya po ng FMD, hog cholera, yan, ASF. So, doon po kami na-stop sa mga sakit na hindi na namin kayang makarecover. Kaya na-stop po kami. Nag-start po kami dito, direct
5,000 heads. Kami pong dalawa ng kapatid ko. So, kami yung gumawa ng mga kulungan namin. Kami po yung nag-welding. Kami na yung... Ito, gawa niyo po ito. Opo, gawa po namin ito. Sino pong nag-design nito? Kayo na? Kami na po. So, kami na po yung nag-design. Yung pong kapatid ko, siya po yung nag-welding. Welder po yan. Ang strategy po namin ginawa ng kapatid ko is how to minimize po yung yung trabaho sa loob. Kami po sa welding, kami na po naglagay ng net. Kami na rin po yung sa electrical, kami na rin sa plumbing, sa carpentry, masonry, kami na pong dalawa. So, yun. Malaking tipid po ba yan? Malaking tipid po. Yun po yung yun po yung advantage namin ng konti sa mga ibang racer. So, kami rin po yung nagde-design ng mga laying cages namin. So, ang inisip po namin is paano namin may iwasan yung sobrang laborious na trabaho sa loob ng puguan. So, ginawa po namin, nag-upgrade po kami ng konti-konti ng kapatid ko para hindi po namin araw-araw na tinatrabaho. So ano po yan? Like ano yung mga na-upgrade na yun, sir? Para maging... Like po sa sa laying cage po namin. Saan po yung laying na? Nandun po. Hindi ko pakita po na. Po tayo sa kabilang building. Ayan po yung ginagawa namin mga kids. Okay. Kami po yung dalawa ng kapatid ko. Ali, meron po siyang screen para pag nandito po yung polycarbonate, dadaan muna dito yung ipot niya. So nakahang po siya, matutuyo. Natutuyo. Kaya every 3 days po, doon po kami naglilinis. So, Dati yung ba hindi ginagawa yan? hindi po kami. Innovation nyo na yan? Opo, kami po yung nag-innovate ng kulungan na yan. So ito po, malaking bagay po to kasi nabebenta rin po namin yung ipot ng pugo sa mga local farmer natin. Pag nahulog po dito yung ipot, matutuyo po talaga kasi nahanginan sa taas, nahanginan sa baba. So nadadry siya, air dry siya. Yun po yung ginawa namin. Kasi pag hindi po kami gumamit ng ganyang klaseng cage, everyday naglilinis po kami, talagang mapapagod ka. Ang ginawa po namin is in-upgrade po namin yung water system namin. Gumamit kami ng mga water cup drinker. Ito po yung nipple drinker. Pag pinindot po ng pugo to, lalabas po yung tubig. So pag binitawan niya, hihinto yung tubig. Yung sa ipot po ng pugo namin, in-upgrade din po namin. Hindi po kagaya ng traditional, everyday pinapalitan yung water nila, binabanlawan, nililinis. Another trabaho na naman po yun, everyday, para sa amin. So yung pong nipple drinker, wala na pong nililinis doon. Diretso na po sila. Tapos yung sa ipot naman po, every 3 days doon namin hina-harvest yung ipot nila. Kasi nakahang po yung dumi ng aming pugo. So natutuyo po siya kagad, isa-sun-dry lang yan for 3 days. After 3 days, pwede nang isako, lagay sa sako, tapos pwede na pong i-stock yan at pwede nang ibenta sa mga farmer. So nag-start kami 5,000 heads. Sa tulong din po ng tatay namin. Kasi marami rin po kaming negosyong pinasok that time. Pero hindi po kami nagsasucceed. So naisipan ko po uling magpugo. Sabi ko sa tatay ko, Tay, gusto kong magpugo. Pag nabenta ko yung dinidil naming lupa, sabi ko pong gano'n sa tatay ko, mag-aalaga uli ako ng pugo. Eh sabi po ng tatay ko, huwag mo nang ibenta, pairam na lang kita ng pera. So mag-start ka na. Isama mo yung kapatid mo. Ako na lang gagawa ng cage kaysa kukuha kami ng welder kasi mahal yung bayad sa welder. Sabi ko, ako na lang ang gagawa, kami na lang dalawang magkapatid. Kahit na taga-puto lang bakal lang, tapos ako taga-welding, at least makakaraos, sabi ko. Before po, kami dalawa ng kapatid ko ang nagtatrabaho. Nag-start kami ng 5,000 heads. Hanggang umabot po sila ng 10,000 heads. Kami pa rin po yung nagtatrabaho. Dahil hindi po namin tinatrabaho everyday yung ipot at waterer ng mga pugo namin. So, kahit kami lang kung dalawa, kaya namin. Paglilinis sa pugo, kaya namin. Pagpupulot, pagpapatuka, kami rin dalawa. Nung pong umabot ng 15,000 yung alaga namin, kumuha na po kami ng extra dahil parami na po yung population namin, yung stock namin.
So kumuha kami ng extra, every naglilinis po kami. Kumukuha kami ng 2 tao para maikatulong po kami sa paglilinis. Nung nagawa po namin yung 6 na cage, nagdagdag na naman po kami ng 6 na cage na naman. So 10,000 na So, po na. 10,000 na. So, hindi po kami sumasahod. Nag-start po kami talaga, Wala po talaga. wala kaming sahod. Talagang nagtiis po kami 2 magkapatid. Kasama ko po yung misis ko. Ang misis ko po sa marketing. Siya po yung mahawak ng financial po ng pugo namin. So binigyan po namin ng system yung pagpupugo namin. Hindi pwede po yung pag nakabenta ka ng itlog o sa akin yung benta. Hindi po ganon. So, Bali yung kinikita din po, kahit pa konti-konti, naiipon ni ate. Nakapagbili po kami na ng generator, at least sa pugo na rin po yun. sa pugo na rin po galing. Yun po kasi talaga yung advantage ng tinatawag na family labor. Opo. So, malaking bagay yun kasi imbes na kasama sa investment mo, Opo. na babawas. Nababawas po. Gumagamit po kami ng family labor. Kami pong 2 ng kapatid ko, ako sa production. Yung pong kapatid kong isa, si Alan, which is in maintenance. Yung pong misis ko, sa kanya po yung marketing at finance. So, binigyan po namin ng system yung business namin sa quail racing. May mga na-experience din po ako sa mga ibang quail racer na pag nakabenta sila ng itlog, kakain sila sa ganon. Isa pa yan. Isa yung opo. paghawak ng finances. Finances, opo. Kami po, ginawa po namin. Nung magka 10,000 heads na po kami, doon kami sumahod po ng kapatid ko. So kung gusto mong bumili ng gusto mo, Dun sa hintayin mo yung sahod sahod, hintayin mo yung sahod mo. Or mag-advance, kumuha ka ng advance mo. Ganun po yung namin. Opo, magbalik ka. Nakakatulong po. Kasi kahit hindi ka sumahod, okay lang kasi business mo yan eh. Yun po yung namin doon. Mas inuuna po namin binibigyan ng sahod yung mga tao namin bago kami. Ganun po. Kaya po nakakatulong din siya, yung family labor. Yung pagtitiis nyo yan na hindi kayo sumweldo, Opo. gaano katagal yun? Ano po yun? 3 months po. 3 months? Opo. From that, nung nag-start kayo Opo. or nag-start From day 1 po. From day 1? Opo. Nag-start po kami gumawa po kami ng mga cages. Tapos dumating po yung stock namin, yung mga sisiw. Yun. 3 months po kami hindi nasahod. Basta importante lang po sa amin, may makain lang kami araw-araw. Yun lang po. Tapos nung magbigay na po sila nung umabot na po kami ng 10,000 po, 10,000 heads, doon po kami nag-start magsahod ng kapatid ko, pati po yung misis ko. Okay. So, Matanong ko sir, ano ba yung scale nung farm, nung quail farm para viable? Para masabi natin na kumikita ka. mag-start ka 5,000 heads 5,000 heads. para may kita ka na. So, mag-alaga ka ng 2,000 heads, 5,000 heads, The same labor. Opo, pero hindi same yung kita. Mas malaki yung kita ng 5,000 heads kaysa doon sa 2,000 heads. Pero yung pagod mo, parehas lang. 5,000 heads is for beginners. For beginners po. Kailan ka ngayon mag-i-expand? From 5,000 to ano dapat yung number na kailangan mo i-target? So, halimbawa po, nasa 4 months, kung nag-day old chick kayo, Okay. sa 4 months to 5 months, actually 4 months po, buhay nyo na yung sisiw nyo. So, pwede ka nang mag-expand, pwede ka nang bumili uli ng sisiw mo. Para pandagdag. Second, ano siya? Opo. Batch. Opo, pang second batch. Hindi po pwede yung may ikakal mo na yung first batch mo, Saka wala ka pa yung palang- saka ka palang bibili. Kasi po, Napuputol yung cycle mo. opo, napuputol po. So ilang batches po to para masabi mo na tuloy-tuloy on a daily basis meron kang harvest? Bali, 6 batches po ata. 6 batches. Opo. Bali, yung pong cycle namin, nakukuha po namin. Oo. So all year round yan, may eggs ka kung meron Opo. kang 6 batches. Opo. 6 batches po yun. Tigpa 5,000 per batch. 5,000 heads per batch po yun. So, 30,000. So, mas kailangan po, mas mataas po yung, mas marami po yung nangingitlog kaysa sa kinakal. Pag tumataas po yung production, ibig po sabihin, kasabay na po yung income. So, the more na mataas yung production mo, madadagdagan yung income mo. Kasi po, pag
hindi po mataas ang production mo, nasa 80 below percent ang production mo, hindi ka kumikita. Kailangan at least 85% production, pataas hanggang 90 ang production mo para kumita ang isang quail farm. Ano po yung full capacity nitong farm? Full capacity po nito is 50,000 heads. Okay, 50,000 heads, meaning 50,000 eggs daily. Opo, malapit po sa 50,000. So, karamihan po is 96 to 95 to 96%. So hindi lahat daily nangingitlog. Opo, hindi po lahat mangingitlog. Yun po yung ano yun. So, magkano po, sir, yung price ngayon ng egg? Medyo mababa po dahil dumanas nga po tayo ng pandemic. Oo. Unang-una, yung pong mga consumer natin o yung mga customer natin is 80% is mga estudyante. So ngayon wala pong pasok, online po sila. So wala pong estudyante bumibili ng kwek-kwek. Yung 10% naman po is yung mga naghahanda, gaya ng mga binyag, birthday, kasal, ganyan. Bawal din po yung social gathering, so wala rin po yon. So yung 10% po natitira is yung mga restaurant natin. Kaya medyo umaangat tapos biglang bababa po, ganyan. Depende po sa demand ng market. Gaya po nung after nung MECQ ng Manila is ang dami pong nag-alaga uli. So oversupply na naman po tayo ngayon. Oversupply na naman. Po, oversupply. Pag oversupply po, talagang babagsak ang itlog. So kailangan muna pong ubusin lahat ang mga stock sa farm ng mga itlog bago tumaas uli yan. Kaya po ang market sa itlog ng Pogo is depende po sa demand ng itlog. So pag hindi po oversupply, mataas ang itlog. Kumusta po ngayon ang baba ng egg? Hindi ba kayo nalulugi? Actually po, hindi naman po, kumikita pa lang po kahit pa paano kasi may nabibili naman po kaming murang patuka sa mga bugo namin. So may local feed mill po dito sa amin sa bayan ng Magalang. Diyan po kami kumukuha. So ang inaano ko lang po sa kanila is yung proper nutrition ng mga pugo. So kailangan yung pong feeds nila is nasa 22 to 24 crude protein. Yun po yung nire-request ko sa kanila. Para So pwedeng i-customize, sir, yung pwede pong request sa office nila na kung pwede itaas yung CP kasi yun po yung kailangan ng quail, yung pugo. Ang mataas ng CP, yung crude protein nila para makapangitog ng maayos. Yun po. So kumikita po kahit pa paano. Nagsusurvive pa naman. So kaya po ngayon tinitingnan po namin ng kapatid ko yung mangyayari next year. Yung magbubukas ba yung mga eskwelahan. So piniprepare na po namin yung mga kailangan namin gawin. Kailangan i-full capacity na po namin ito. Papunta po kami sa full capacity nito dahil nagbukas na po lumuwag na po yung natin, yung market natin sa labas. So mataas po ang demand ng itlog ngayon. Nagkukulangan po kami ng itlog. So hopefully this year umabot po kami ng 45,000 heads. Tapos mga next year po, target namin i-maximize ng 50,000 heads. So ibig mo sabihin, sir, itong farm mo ngayon ay malayo na nung nag-umpisa ka. That was ilang years yun? 5 years ago? 2 years ago po. 2 years ago lang? Opo, 2 years ago po. 2 years ka lang pero ganito na kalaki. Opo. Hindi po kami takot na mag-expand kami dalawa. Nag-start kami direct 5,000 heads kami pong dalawa. 5,000 heads. Opo, Ilang heads po tayo? Ngayon po nasa 25,000 po tayo. 25, medyo conservative ka pa kasi may pandemic. Opo. So pag yung full operation ka, 50,000 50,000 ang target po. Actually po yung main target namin po 5 years in quail business is mga around 100,000 quail heads. Yun po yung namin, yun po yung pinakaming goal naming magkapatid. Mahirap bang magkatrabaho ang magkapatid? Ay, mas maganda po ako magkapatid kasi kung anong problema niya, masasabi niya sa akin. Anong problema ko, masasabi ko sa kanya. Okay. At least ano po kami talaga, buo po talaga kami magkapatid. Kaya Sir, ba't medyo tumawa ka dun sa... Hindi sir. Direct. Maganda po. Para sa akin maganda po. Yung ka-team up mo yung mga kapatid mo sa ganitong negosyo o kahit ano pa mang negosyo. Kasi dito masusukat
kung gaano kabigat yung, kung gaano kayo kung gaano nyo kamahal ang bawat isa. Dito po kasi masusukat yung kung gaano kamahal mo yung kapatid mo eh. Kung sa pera po, kaming dalawang magkapatid, hindi po namin pinag-uusapan yan eh. Ang iniisip po namin kung paano kami mag-expand, kung paano maging proud ang parents namin sa business namin pinasukan na to. Yun po yung pagdating po sa pera, talagang wala po kaming pinag-aawayan. So, kung ano yung meron siya, meron ako. Kung ano yung meron ako, meron siya. Ganun na lang po. Hindi po kami nagtatalo sa pera. Basta ang ginagawa po namin sa pera namin is binabangko. Ini-invest for expansion. Kung ano yung kailangan namin sa farm, yun yung binibili namin. Wala po kami naging problema magkapatid pagdating sa pera. So, doon po nasubok yung gaano niya kamahal, kung gaano ko siya kamahal. Yun po siguro yung sikreto namin. Meron ako po personally, siguro sa finance po. Ang ginagawa po siguro nila is yung isa hindi tumutulong, yung isa pagod sa business. Doon nag-aaway yung magkapatid. Tapos pagdating po sa pera, gusto nila hati silang diretso. Ganun po yung nakikita kong minsan problema sa magkapatid na magkasosyo. Kami pong dalawang magkapatid, kung parehas po kaming nagtatrabaho, parehas po kaming napapagod sa loob ng farm, 100% ibibigay mo yung effort mo. Ibibigay mo yung 100% na lakas mo at talento mo at isip mo sa business na yun. Dahil kayong dalawang magkapatid eh. Kung babagsak man kayo, kayong dalawa. Kung maangat kayo, aasenso kayo, kayong dalawang magkasama. So walang iwanan sa magkapatid. Ang sikreto po namin kasi nito, kasi po, na-aksidente ito. Muntik nang mamatay. Kaya ganun ko po siya kamahal. Muntik na siyang mamatay. Ako po yung pumunta sa hospital nun. So, sabi ng doktor, magugulay po siya. After nung makarecover siya, hindi po naggulay. Kaya po, ganun kami siguro ka-close magkapatid dahil doon sa incident na yun. Kasi di baling maggulay siya, basta nandito siya kasama ko. Yun po. Ayaw ko po yung nawawalan ako ng mahal sa buhay. Doon po ako lalong lumalakas. Lalo po akong namomotivate pag siya ang kasama ko. May kanya-kanyang skills po kami dalawa. Ako sa management, sa building, ay sa mga pugo. Yung naman kapatid ko sa maintenance, sa welding, sa electrical, sa plumbing, siya po yung gumagawa. Ako po personally, siguro para sa akin, kaya ganito kami, siguro yung pagpapalaki sa amin ng mga magulang namin, na mahalin namin yung bawat isa. Family first po kami. So, kaya po siguro yung sa amin nag-work ang ganitong klaseng pagpapartner namin sa isang negosyo. Kasi sabi po ng tatay ko, huwag mong kalimutan yung kapatid mo. Huwag mong pabayaan yung kapatid mo. Nung mga maliliit po kami. So siguro dala na namin yun sa paglaki namin na walang iwanan. Kailangan kung meron ka o umangat ka man sa buhay, kailangan pati yung mga kapatid mo, walang maiiwan na naghihirap. Yun yung gusto kong mangyari sa inyo, sabi ng tatay ko. Siguro yung advantage namin sa mga ibang quail racer, yung pong passion po namin to, hilig namin talaga. So yun po yung number one. Kasi kung hindi nyo po hilig itong pagko-quail racing, wala, kung iaasa mo lang sa mga tauhan mo, wala pong mangyayari. Babagsak at babagsak yan. Halimbawa po, sasabihin mo sa mga tauhan mo na bigyan nyo ng pakain yan, bigyan nyo ng patuka, ayusin yung tubig, bigyan nyo ng vitamins. Kung wala po yung proper
management or yung pong halimbawa hindi ka po nakatutok sa kanila, wala pong mangyayari. Minsan yung mga ibang nakakausap po na farm racer, quail racer, minsan yung 10,000 population sila, ang pulot nilang itlog everyday is 4,000. Ang ano ko po sa kanya, nakawan ka ng ano mo, hindi ka ng tao mo. Kami po kasi, Paano sir? Paano siya kasi po kaming dalawang magkapatid, hands-on po kami. Kasama po namin nagtatrabaho yung mga Una pa po kaming nagigising sa pag umaga, una kaming magtatrabaho tapos darating po yung mga nagtatrabaho namin. Kami yung nag-i-start talagang magtrabaho. Kaya yung mga ibang farm po kasi, kahit na 10,000 po yung mga quail nila, tapos yung harvest nila konti lang, kasi po yung may-ari, darating siya, oras na or minsan hindi siya darating, ganun. Hindi po katulad nung sa amin, talagang daily po nandito kami. Hindi man po kami umaalis. Para ma-maintain po namin yung... Yun po yung isang dahilan kung bakit hindi nagiging successful yung ibang quail racer. Dahil po pinagkakatiwala na lang sa mga tao nila. Pero kami po, nasa backyard lang po yung, kumbaga, opisina, sabi ko po dito Nasa likod lang ng bahay yung opisina ko. But tatama rin pa ba ako nang pumasok? So every 4 o'clock po ng madaling araw, nasa loob na po ako ng kulungan, kasama ko po itong bato. Tapos nagkakapi kami. Habang bago po pumasok yung mga tao namin, halos patapos na po yung trabaho namin. So may naisip na po kaming ibang patatrabaho namin sa kanila. Opo. So kailangan una lagi yung may-ari sa loob ng farm. Pangalawa yung mga trabahador mo. Sa quail farming po, sa mga tauhan o sa mga labor mo, kailangan po yung trabaho lang nila is yung inside the farm, inside the quail farm. Ang trabaho po nila is maglinis, magpatuka, tingnan yung patubig namin, yung mga water nila, kung hindi nagkaklag, yun po. Ano sa tingin mo yung pinaka-importante na ikaw munang gagawa bago yung mga tao mo? Kasi pag po kasi yung mga nagtatrabaho, huli akong dumarating dyan, parang nauuna sila sa akin. Parang yung trabaho nila, na lang po yan parang hindi na po nila pinapansin. Pagdating po sa finance o sa market, kami po magkapatid at saka ang misis ko ang humahawak nun. Kasi medyo po yun sa finance. Kailangan kami po talaga yun. At kami rin po yung humaharap sa mga buyer, hindi po yung mga labor namin. At lalo na po pagdating sa sa pagmamarket ng itlog. Halimbawa po wala kami, may bumiling itlog. Sila yung tatanggap ng doon po natutokso. Yung trabahador natin sa pera. So ginagawa po namin na kami lahat yung transaction from calling sa ipot po ng pugo namin, sa sako, sa itlog, kami po yung nag-handle sa market. Labas po yung mga trabahador namin doon. Ang trabaho lang po ng mga tauhan namin is yung magpakain, maglinis, magpulot ng itlog, yun lang po. Pero yung cash? Sa cash, kami na po yun. Opo. So, para hindi po matukso ang mga tao natin. So, tayo yung mag-handle. Matindi po ang effect ng pandemic lalo na po sa amin. Marami po kaming itlog. Ang problema, saan namin ibebenta? May palengking bukas. Kung bebentahan mo po yung mga tindera sa palengke, ang problema naman po sa kanila, sino ang bibili? Dahil po yung mga street vendor natin, tinanggal muna sa street. Dahil nga po sa pandemic, kailangan may social distancing. So, malaki po. Talagang nag-struggle po kami that time. Gaya po nung mag-lockdown, nung last March, nag-lockdown, problema po kami talaga. Para po kaming kalang na sinindahan mo, magsasaing tapos bigla mong pinatay. So, nag-stop po lahat ng palengke. So, yun po yung pinakamabigat na experience namin magkapatid at yung misis ko. Sa pagbaba po ng income, ang malaki po kasi umabot po ng 60 cents yung itlog. So, masyadong mababa po. Kumbaga,
luging-lugi na po talaga kasi in terms sa feeds po, kung bibili po tayo ng feeds, natatalo na po kami doon eh. Kasi kulang nga po yung, masyadong mababa yung itlog. So, abonado po kami. So, buti po, may mga emergency funds po kaming nasa tabi. In time na, halimbawa po, gaya po yan, nagka-pandemic, may mga pera po kaming nailagay sa bangko na ginamit po namin pang abono muna. Natambakan po kami ng itlog. So, anong gagawin natin? Kailangan i-market natin to. Tumulong po yung anak ko, yung misis ko, yung kapatid ko. Gumawa po kami ng marketing strategy. Kahit 100 itlog lang po yan, i-deliver ko sa harapan ng bahay mo. Basta may makain lang yung mga pugo namin at may masweldohan kami sa mga tao namin. Gumawa po kami ng market namin. So, through social media po. So, nag-quail egg for sale po kami sa social media. Marami po yung nagtanong kung magkano. Tapos, meet up. Nagmi-meet up po kami sa mga boundary. Boundary to boundary na lang po. Minsan, may umorder po sa amin. 100 pirasong itlog, i-deliver ko pa po sa harapan ng bahay nila para ma-market lang ang itlog namin. So, yun po yung matinding experience namin sa pagpupugo. Pero masaya naman po kasi marami kaming nakilala na mga customer namin na hanggang ngayon ay bumibili pa rin ng itlog sa amin. Nag-work yung strategy na yan? Opo, marami pong kaibigan, kamag-anak ang tumulong po sa amin para i-market yung mga itlog. Bali, yung mga ano po namin, mga tita, uncle sa Amerika, nagpadala po ng pera. Bumili po sila ng itlog, ng pugo. Okay. Tapos yung itlog ng pugo na yon, siya yung binigay po namin sa barangay. Dinonate po namin. Dinonate po namin. Bali, ano po yun? 75,000. 75,000 na egg po Eggs yan. po. Lahat po sa barangay namin, Nabigyan po lahat nabigyan po lahat. ng itlog ng pugo. Luto na po yun, hard-boiled egg na po yun. Luto Kami na po. kami pa po yung nagluto. So, dinonate po namin sa barangay yan. Hindi ko po alam kung 2,000 families yung nabigyan. Alam ko naman po na lahat tayo nahihirapan during that time. What if kung yung pong mahihirap nating kababayan, lalo pang naghihirap. So, maluwag po sa puso ko ang magbigay. So, alam ko po in return, mas malaking blessing ang darating sa akin. Kumbaga, yung pagbigay po namin sa tulong during pandemic sa barangay namin is blessings din po na may bumalik sa amin. So, hindi po kami nahirapan sa market. Tapos, direct meron pa po kaming ginawa ng family namin, yung kapatid ko. Nakakatuwa po eh. Kasi yung itlog po, pag in-store mo yan na mataas ang humid, mabilis mabulok. Okay. So, ang ginawa po namin, binunot namin yung aircon niya sa kwarto niya. Nilagay po namin doon sa sala. Okay. So, tinanggal po namin yung humid sa sala. Oh. Doon po namin in-store lahat yung itlog. Wala pong nabulok. Wala pong nabulok. Yun po yung naging advantage Umabot namin. po ng 300,000 yung itlog namin sa sala, naka-aircon. Naka-aircon. Wala pong nabulok. Naka-aircon 24 hours. Opo, 24/7. Opo. Doon ka nagpapawisan ka sa Kada kwarto mo. may dumating pong buyer, direct, Oh. tinitingnan po nila, sample. Talagang hindi po, wala pong mabaho na ano. Talagang fresh po talaga. Nung pong lumuwag, yun, doon po kami nag-start, nag-ipon-ipon uli. Kailangan po talaga sa quail farming, may pang-emergency ka. Hindi lahat ginagastos yung pera. After na lumawag po yung lockdown, yan, nagpasukan na po yung mga buyer namin uli. In 2 days, ubos yung 300,000 na itlog. So, kailangan mo na naman mag-produce ng itlog na naman. Kaso mababa lang po nun ng presyo ng itlog. Opo. Sa awa po ng Diyos, napagtagumpayan po namin yung lahat. Sa tulong po ng mga family namin, mga kaibigan namin. So, lahat po na naayos naman. Market naman po lahat. So ngayon, at present time, ano po ang challenge sa inyo ngayon? Ngayon po, ang challenge po namin is paano namin masusupplyan yung mga customer namin. Naman. Opo, yun po yung pinakamagandang challenge na naman po. At least good problem na ngayon yan. Opo. So, gumaganda na po. Gumaganda po yung flow ng business ngayon.
hopefully tuloy-tuloy na. Dati pa namumroblema kami kung saan namin ibibigay yung mga itlog. Oo. Ngayon, ang problema namin, kung paano namin sila masusuplayan ng itlog. Ulit. Opo. So, kailangan po talaga mag-expand. So, yun. Ano yun, sir? Ano ang nakikita mong solution dyan? Kasi pabago-bago yung demand. Opo. Paano magiging stable yan? Actually po, ang ginawa po namin nung nakakuha po kami ng bagong sasakyan, dati po kasi naghihintay lang kami sa mga buyer. Okay. Tapos, halimbawa po, i-schedule mo siya ngayon, tapos hindi siya darating. Okay. Tapos mapapasa naman sa iba, magagalit naman sa'yo. So, ang ginawa po namin, kumuha po kami ng sasakyan, kami na yung nag-market. Okay. From farm to market na po. Diretso. Direkta na po kami. So, yun po yung nakikita kong solusyon. Kung gusto mong maging okay yung market mo. So, ikaw yung maghanap ng market. Pero minsan po, yung sa mga baguhang nagpupugo po, sinasuggest ko po sa kanila is, bago ka mag-alaga ng pugo, hanap ka muna ng market mo. Kung magbi-business ka rin, huwag kang panghinaan ng loob. Kailangan paging palaban ka rin. Ang nagbibigay po ng lakas ng loob sa amin sa pagnenegosyo, ang tatay po namin. Kasi palaban po yun eh. Siya po yung nagtutulak sa'yo. Sige, akong bahala. Nasa likod niyo ako lagi, sabi pong gano'n. Kahit na nasa Amerika siya, patuloy pa rin po yung every night po, tumatawag po siya sa amin. Kinukumusta kami, kumusta yung negosyo nyo, o nakabagbenta na ba kayo, hindi ba kayo nahihirapan sa finances nyo, yun po yung ano. Kaya laging malakas po yung loob namin. Ilan mo ba kayo magkapatid? 5 po. Kayong dalawa lang involved dito sa Quail? Actually po, yung parents po namin nasa US. Okay. Tapos yung 3 pong kapatid namin, yung kasunod niya hanggang sa bunso, nasa US na rin po. Ah, So kami lang pong dalawa yung naiwan dito. okay. Yan, papunta po tayo doon. Oo. Nabalitaan ko. Ganda po kasi dito eh. Supposedly, magmamigrate na kayo sa States. Pero Actually, opo. anong nangyari po? Ayaw nyo na? Actually, direct. Ayaw ko na eh. Nung po mag 1 year yung quail farm namin, lumabas po yung petition ng misis ko na immigrant po siya. Immigrant. So, medyo nalungkot po ako kasi nasa peak na po kami. Kumbaga, nasa disperas na po kami ng pagkaka-asenso namin dito sa quail farming. So, naisip ko kung iiwan ko to, paano naman kaya? Tapos may sumagi po sa isip ko, pupunta ako ng US para madagdagan yung mga alaga namin. Na-medical na po kami, na-interview na kami, naiwan na yung passport namin sa embassy, nag-lockdown. After nung nag-lockdown po, doon, lalo kaming nawalan ng gana pumunta ng US. Kasi nakikita ko po yung potential dito. Kahit nandito ka lang sa Pilipinas, kung may sipag, tsaka-tsaga, yung pangarap mo, maaabot mo rin. Basta may diskarte lang. Maging magaling ka lang sa lahat ng bagay, lalo na sa trabahong gusto mo, sa negosyong gusto mo. Yun po. May potential po talaga dito sa atin, sa Pilipinas. Lalo na po pag sa larangan po ng pag-livestock or kasi lalo na po yung mga product natin is essential. Okay. Pagkain po. So, sabi ko kung pupunta ako ng Amerika, makikipagtrabaho ako doon na hindi ko naman hilig. Okay. Hindi yun yung first love ko. Yung first love ko yung pagpupugo eh. Okay. So, parang iniisip ko lang po baka malungkot ako doon, ma-homesick ako doon. Oo. Kasi ito yung love na na trabaho ko. Never po ako nakipagtrabaho sa ibang tao. So, dito lang po ako. Business talaga. Oo po, business. Kasi kung magkikipagtrabaho po ako, halimbawa, isa-out ko is 12,000. At the end of the month, 12,000. Kahit ibigay mo yung 100% na sipag mo, kahit magtrabaho ka pa ng 24 hours a day, Yun sahod pa mo rin. pa rin is 8,000, ay 12,000. Oo. Eh sa amin po dito, bago po mag-pandemic, kumikita po kami ng kapatid ko is 4,500 a day. A Net. day. Opo, net. Net. Net na po yun. So, i-times 30 mo po yan for 1 month. Magkano po yun? Oo. Around 120 o 130,000. So, sulit yung hindi kayo sumweldo. Sulit po yun. Oo. So, talagang tiyaga lang po sa una. Tiyaga. Kailangan talaga, in the long run po talaga, makikita mo yung resulta.
Yun Ikaw po. sir, supposedly pupunta ka rin ng States? Hindi po, dito na lang po ako. Dito po, wala po akong boss eh. Oo. Akong boss doon, maraming boss doon. Oo. Sa mga katulad ko na lang pong quail racer na gustong mag-start o nakapag-start na. Ang sa amin ang naging key na para naging successful kami is yung bigyan po natin ng system. Lagyan natin ng sistema yung pag-aalaga natin sa pugo. Sistema sa management, sistema sa financial. Yan. At number one po is kailangan na inuuna lagi ang Panginoon. Kasi kung hindi sa Kanya, hindi naman natin magagawa lahat yan. O totoo, malakas tayo. What if kung hindi na tayo malakas? So, kailangan ipaubaya natin lahat sa Kanya para the rest kayo na yung gagawa. Yun po.